Hello guys at welcome sa aking channel. Ere-recap natin ngayon ang anime na A Returner's Magic Should Be Special. Tinawag ni Desert si Romantica ngunit sa panahong ito ay di pa nila kilala ang isa't isa kaya nagtaka si Romantica kung paano nalaman ng weirdong to ang pangalan niya. Nakita daw niya ang pangalan ni Romantica sa screen at nalamang pareho sila ng grupo na pupunta sa test ng Artificial Shadow World. Sinabihan pa nga niya si Desert ng good luck nung papasok na sila pero biglang nalungkot si Desert dahil parati niyang naalala ang pagkawala ni Romantica sa kanyang mga kamay. Pero kailangan na niyang seryosohin ang bawat oras mula ngayon dahil di na niya hahayaang mangyari ulit ang trahedyang nakaabang sa kanila sa hinaharap. Ang unang test ay isang karera lang at safe naman ang Shadow World na to dahil kung may mapahamak na estudyante ay baka makasuhan ang eskwelahan ng mga magulang. Pero kung may mga estudyanteng masusugatan ay nakaset ng agad silang mapupunta sa ligtas na lugar kaagad pero nagulat si Desert dahil bakit kailangan pang may masasaktan sa test karera lang naman ito. Dumating si Elhaim at sinabing pwedeng gumamit ng pag-atake ang lahat para manalo sa karera. Patuloy si Elhaim sa pag-insulto kay Desert at sinabing hindi daw makakapasa ang katulad ni Desert sa examination. Dito ay pinakilala ni Elhaim ang babaeng mini-mentor niya na isang Magic Knight na nagngangalang Azest. Siyempre kilala na siya ni Desert at si Azest ay isang Magic Knight na gumagamit ng ice at kaya rin niyang gumamit ng Vision Magic na imposible daw inverse. Mas magaling daw siyang gumamit ng espada kaysa sa ibang knight at siya rin ang pinakamaasahang kagrupo ni Desert sa hinaharap. Nagtatalo na naman si Radoria at Elhaim ngayon pero mas nakakalamang parati si Elhaim pagdating sa trash talk at lumakad na siya palayo habang si Radoria naman ay napipikon pa rin. Sinabihan niya si Desert na hindi niya kakayanin ng isang Magic Knight sa isang laban pero wag daw siyang sumuko dito. Tinawag na ang grupo nila para sa exam at dito ay pumasok na sila sa Shadow World. Ang goal nila ay kung sino ang makaabot sa dulo at ang top 3 lang ang makakapasa dito. Pwede silang gumamit ng magic attack at kahit mga sandata ay pwede ring gamitin para manalo. Kung makakatanggap ng malubhang damage ang isang estudyante ay agad itong madi-disqualified sa test. Di masyadong nakafocus si Desert sa exam dahil binabantayan niya si Azest. Dahil nandun rin siya nung natapos ang mundo at iniisip rin niyang baka nangyari kay Azest ang nangyari sa kanya na nakabalik sa nakaraan ngunit alam na ang mga nangyari sa hinaharap. At nagulat siya dahil alam na ni Azest ang kanyang pangalan pero chinek lang pala niya yun bago pa magsimula ang exam. Ininsulto pa nga ni Azest ang bida natin na napakababa daw ng physical ability at sinabihang wala siyang mararating dahil mahina siya. At napansin din niyang panay ang tingin ni Desert sa kanya kanina pa lang pero wag daw mag-alala si Desert dahil di daw niya aatakihin ang mga mahihinang kagaya niya. Napakasungit daw ni Azest at napagtanto ni Desert na hindi pala nangyari kay Azest ang nangyari sa kanya at medyo napangiti na lang siya. Nung nagsimula na ang karera ay agad tumakbo si Azest ng napakabilis at agad namang sumunod si Romantica ngunit tumigil siya para humingi ng tawad sa isang hayop na nasagasaan niya. Natuwa si Desert nito at sinabing talagang mahihilig si Romantica sa mga cute na nilalang pero di maintindihan ni Romantica ang mga sinasabi ni Desert. Sa palagay ni Romantica ay may balak na dumiskarte si Desert sa kanya at ang kapal daw ng mukha ni Desert na umastang parang ang close na daw nila at sinabihan niya na lang na mag-focus sa karera. Ngunit di mapigilan ni Desert na makipag-usap ng masinsinan kay Romantica at mas lalo pang nagalit si Romantica sa kanya ngunit bigla siyang iniligtas ni Desert sa isang fireball. May gusto palang makipaglaban kay Romantica na isang lalaki at dito ay nagharap ang dalawa. Ginamit ni Romantica ang kanyang magic at agad na tinalo ang lalaking tumira ng fireball habang nadidistract siyang nakipag-usap kay Desert. Agad niya itong natalo at inanunsyo ang kanyang pagka-disqualified dahil sa natamong injury galing kay Romantica. Pinasalamatan niya si Desert sa pagligtas sa kanya ngunit agad namang napikon dahil sa pangiting-ngiting mukha nito. Mukhang naiiwan na daw silang dalawa kaya nagdesisyon si Romantica na ipakita sa kanya ang dalawa pa niyang abilidad at ginamit ang Arrow Sweep spell. Sa isang silid naman ay makikita ang mga opisyalis ng eskwelahan na nanonood at sinabing maganda daw ang takbo ng pagsusulit. Natuwa sila sa pinapakita ng Magic Knight na si Azest at sobrang bumilib sila kung paano umasta ang babaeng to. Ngunit natawa silang lahat nung malaman na may isang mahinang commoner na kasali sa grupo ng Magic Knight na pinapanood nila. Kinaawaan pa nga nila si Desert pero may isang opisyal na may alam tungkol kay Desert at pinapanood ng maigi si Desert. May lalaking nakabuntot kay Azest at sa tingin niya ay kailangan lang niyang sundan si Azest para makapasa sa test. Ngunit nagulat siya dahil may napakalakas na hangin na biglang sumalubong sa kanya at si Romantica pala ang may gawa nito. Di makagalaw ang lalaki ngunit laking gulat niya dahil madali lang na nilalampasan ni Azest ang malakas na hangin.
Ngunit ang di niya napansin na habang nakatingin at namamangha siya sa ginagawa ni Azest ay meron na palang malaking puno na patungo sa kanya. Na-eliminate siya at ang isang lalaking katabi niya kaya 3 na lang silang natitira ngayon. Ngumiti si Romantica dahil ang ibig daw sabihin nito ay makakapasa na silang 3. Ngunit biglang nagbago ang desisyon ni Romantica at sinabihan si Desir na mag-back out sa exam. Nagtaka si Desir at tinanong si Romantica kung bakit at sumagot naman siya na hindi siya natutuwa sa pagmumuka ni Desir na parang tanga lang. Binigyan niya ulit ng huling pagkakataon si Desir na mag-back out na sa exam para hindi na masaktan at naghanda na rin sa pagtira ng kanyang atake. Akala ni Romantica ay magba-backout talaga si Desir ngunit nagulat dahil di daw yun gagawin ni Desir. Di ba daw natatakot si Desir sa kanyang magic matapos niyang makita ang kaya niyang gawin? Ngunit ngumiti lang ulit ang bida natin sa kanya. Mas lalong nagalit ng husto si Romantica at sinabing pagsisisihan ni Desir ang desisyon niya dahil patitikimin daw niya ng masasakit na pag-atake si Desir na pwede niyang ikamatay. At pinakawalan ni Romantica ang kanyang pag-atake na tinatawag na wind strike at sinabihan si Desir na hanggang sa muli. Ngunit laking gulat ni Romantica dahil nandyan na pala sa likuran niya si Desir at sinabihan siya na ang lakas daw ng ginawa niyang pag-atake sa Bainiti. At dito ay pinaliwanag ni Desir kung bakit siya nakasurvive sa ginawa ni Romantica dahil kahit malakas daw ito ay mabagal daw kaya madali lang daw na ilagan. Walang pakialam si Desir kahit nagagalit na ng husto si Romantica at pinayuhan pa niya ito na i-adjust ng konti ang pag-atake at agad na naghanda na si Romantica ng susunod na pag-atake. Ito daw ang kanyang Venom Wind na imposibleng may ilagan ni Desir dahil wala pa doon nakakaligtas dito. Dito ay nagpapakitang gilas na si Desir dahil parang dini-demonstrate niya ang kanyang ginawa na parang isang guru na nagtuturo sa isang estudyante. Binago niya ang takbo ng hangin habang papalapit ang atake ni Romantica para hindi siya matamaan. Nagulat si Romantica dahil inverse spell daw ang ginawa ni Desir dahil hindi daw ito basta-bastang matututunan sa sobrang advanced ng skill na to at tanging ang may mataas na level lang ang kayang gumawa nito. Di niya akalaing kaya itong gawin ng isang katulad ni Desir dahil maliit lang daw ang pinapakita niyang magic circle pero nagdesisyon si Romantica na umatake ulit kay Desir. Ngunit pasimpleng binasag lang ni Desir ang tira niya at di na maintindihan ni Romantica kung ano ang nangyayari at napatanong na ang ibig bang sabihin nito ay mas malakas pa si Desir kaysa sa kanya. Baliktad na ngayon ang sitwasyon at sinabi ni Desir na tapusin na daw nila ito dahil may iba pa raw na kailangan niyang labanan at kailangan na niyang umalis dito. Pero naging desperada na si Romantica at sinabihan si Desir kung kaya ba niyang i-inverse ang napakaraming pag-atake na tulad nito. Madali lang itong pinigilan ni Desir lahat pero alam niyang mas lalakas pa talaga si Romantica sa darating na panahon ngunit hindi pa ngayon. At kailangan niyang tulungan si Romantica na lumakas pa para hindi maulit ang nangyari sa kanya nung nilabanan nila si Vormir. Nakapagdesisyon na si Desir sa kanyang mga gagawin kaya kailangan muna niyang talunin ang lahat ng makakaharap niya ngayon. Pinakita ni Desir ang agwat nila ni Romantica at sinabihang hindi lang ang pag-inverse ng spell ang kanyang kayang gawin. Gumamit rin ng basic spell si Desir na kayang mag-erase ng friction at nagtaka si Romantica bakit ginawa niya yun. Sinabi ni Desir na hindi siya ang nilalabanan ni Romantica sa buong oras na nandito sila dahil hindi sila narito para ipakita ang kanilang mga magic skill kundi kung sino ang unang makaabot sa finish line ng karera. At naging malinaw na sa kanila ang lahat ngayon at sinabi ni Desir na kahit makapagtamo sila ng napakalaking sugat doon ay di sila mamamatay dahil sa isang spell. Na-realize na ni Romantica kung ano ang pinaplano ni Desir ngunit sinabihan niya na kahit di siya mamamatay ay masusugatan pa rin siya. Pero di naman takot si Desir sa anumang matatamo niya at gumamit ng fire spell para sumulpot ng napakabilis para makarating siya kaagad sa finish line. Tingin ni Romantica ay baka nababaliw na si Desir ngunit nagpapakitang gilas lang pala to at habang malapit nang umabot si Azest sa finish line ay nararamdaman niyang paparating na si Desir at mukhang malalampasan pa siya. Di siya makapaniwalang natalo ni Desir si Romantica at nagdesisyon siyang kalabanin si Desir ngayon. Agad siyang naghanda ng napakalawak na pag-atake at agad naman itong kinalkulan ni Desir para i-analyze ang bawat spell na ginagamit niya. At nagawa ni Desir na agawin ang buong spell ni Azest at na-realize ni Azest na gumagamit pala ng inverse magic si Desir. Nagdesisyon siyang tapusin kaagad ang laban bago pa masakop ni Desir ang lahat ng spell niya. Ginamit niya ang mga spell na di pa nagawang i-inverse ni Desir ngunit nagawa naman itong i-counter ni Desir lahat. Kahit na ilagan pa niya ang karamihan sa atake ni Azest ay may tumama pa rin at kailangan lang daw niyang bilisan ang pag-atake kay Desir bago pa niya ma-inverse ang lahat ng spell niya. Pinagsama ni Azest ang mga spell niya para bumuo ng malaking circle at sabi pa ni Desir ay tama ang ginagawa ni Azest ngayon.
Pero sadyang malaki lang ang agwat nila ni Desir lalong-lalo na sa experience at agad kinontra ang kanyang pag-atake nung patungo pa ito kay Desir. Laking gulat ni Azaz dahil ginamit ni Desir ang pagsabog ng kanyang atake at sinamahan ng konting friction para pasulputin na naman ang kanyang sarili patungo sa finish line. Hinanda ni Azaz ang kanyang espada ngunit sobrang bilis lang ni Desir at di na siya nakagalaw nung nakitang nalampasan na siya ng bida natin. Inanunsyo kaagad na si Desir ang first placer sa karera ngunit di naman ito mahalaga kay Desir. Lumingon siya sa kanyang mga kasama at naisip na kailangan nilang lahat na magpalakas pa ng lalo para maging handa sa darating na laban at di na maulit ang trahedyang nangyari noon. Samantalang may lalaki namang may suot na hikaw na mukhang isang siga sa eskwelahan at may tinalo siyang mga estudyanteng kagaya niya, at inanunsyong siya ang nanalo sa grupo ng letter F. Siya pala si Dante at nung nakalabas na siya sa Shadow World ay tinitigan niya si Romantica sabay ngiti pagkatapos. Salamat sa panonood nyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at abangan ang susunod na episode nito.